Again, ladies and gentlemen, mga kababayan, o lahat ng mga kababayan ng lahat ng sulok ng mundo, lalo na dito sa Pilipinas, unang-una babatiin ko kayong lahat, lalo na kay Sir Elmer Bautista Francisco, ang ating big superhero, kay Sir Adrian de los Reyes, kay Sir Edward Balani Makapili, ang Regional President ng Region 11 Davao Provinces, kay NCIP National Director Attorney Leonor Gintayo, ganun din kay NCIP Ma'am Jennifer C. Buglas ng Kidapawan City, kay Superhero CCW Sir Kenji Jaiktin, ang ating pong National President ng Membership Committee, ganun din kay NCIP Bislig City Chief Danny Gubaton, kay NCIP Bislig City Tribal Affairs Chief Ma'am Fidapar, ganun din kay Barubo, Surigao del Sur Municipal IPMR Dato Loloy Mercader, kay Dato Dinlayan Onyok Velasco ng Bukidnon, kay Dato Dimapuro Taliano ng San Luis, Surigao del Agusan del Sur, kay Dato Adan Renante Perez Conde of San Miguel, Surigao del Sur, ganon din kay Dato Kadaugan Victor Ibanez of Barbo, Surigao del Sur, kay Agaw Bae Marwam Marisa Montilla Prospero, yung buting asawa niya. Dati kasi, excuse me talaga noon, sabi ko buting may asawa. Buting asawa o buting may bahay. Yung dati kong episode, nakarang episode 6 ng Barbo Surigao del Sur, at sa mga Espina descendants, Shega descendants, Keroben descendants, at siyempre sa Moreno descendants. Dito yung aking pagkatribo Manubo Kamayo, linyada itong sa Moreno, yung lula ko kasi, lula ng Talampakan na yata, si Lucia Sampiano Moreno, isang Manubo tribe. Okay? And, tribong Manubo nga, Manubo lady. At ganun din kay sa mga batch ko pala, batchmates ng batch 77 ng Mother of Mercy Academy, Barbo Surigao del Sur, lalo na kina Nori Ronquillo Belt ng Virginia, kay Marites de Makiling ng Canada, at ganun din sa taga Northern Palawan Fisheries Development Project, NPFDP, kay Sir Emong o Guillermo Morales, kay Joe Bacaltos na nasa Maryland ngayon, USA, kay Sandy Coral na dating Region 4B, Mimaropa President ng Superhero CCW, at ganun din kay Eric Rodelas, regard sa kanya, kay Glo Tomaning, kay Tess Francisco, kay Josie Kalaluan, at sa iba pang hindi ko nabanggit, pasensya na kayo, dami kasi. At ganon din sa mga taga Divine Mercy Apostolate ng Diocese ng Tandag, led by our Diocesan Lay Coordinator, Sis Nida o Nids Chua, at sa aming 3rd District Lay Coordinator na si Edith Apaap, o Sis Edith Apaap, mula Barubo to Kagwait, yun ang coverage ng 3rd District ng Divine Mercy Apostolate. At sa lahat, tanang mga viewers, mga superhero, CCW part, itong officers at members ng buong bansa o pati sa ibang bansa, lahat ng mga viewers,
Ito po ang iyong abang lingkod, ang inyong host na si Dato Barudi Rafi Siega Cherubin Espina of Moreno lineage ng Tribo Manubok Pamayo dito sa Haribut Surigao del Sur. At hindi na tayo magtatagal, itong apat na topics ko ngayon, sana hindi kayo magsasawa o maiinip. At siyempre uunahin ko yung nabanggit ko ay hindi pala nabanggit. Kumbaga hindi natapos dahil nga sa technical problem. Yung topics o mga topiko number 3 at number 4. Ito yung tungkol sa ating yung proposal ko na Barubo Fisheries Development Project na sana naman ito ay magkaroon nga ng katuparan, mga kababayan. At itong COPRA, yung agri product natin, itong COPRA product at trading nito. So, unang tatalakayin ko itong tungkol nga sa COPRA. Itong pangatlo pala, itong Barubo Fisheries Development Project na kung saan meron na tayong dito sa Barubo may fish port na kasi mga kababayan. At bilang ating tugon sa job opportunities sa mga kanayunan, hindi sapat ang magkaroon lang ng fish port. Kailangan meron talagang economic activity tulad ng proposal ko nga, itong Barubo Fisheries Development Project. Ano ang nasa loob nito mga kababayan? Ito ay tungkol sa boat making o boat building na magkaroon sana ng paggawaan dito ng mga bangka, mga basdig, mga ganyan, di ba? Mga lansa na fishing vessels. Kasi kulang talaga ang itong fishing vessels ng aming fish port dito na pamamalakaya. Maraming mga gustong mamamalakaya, mga mangingisda, pero kulang sila sa mga kagamitan. Lalo na itong bangkang dimotor. Yung ang nakarang episode ko, episode 6, doon sa Karatig na bayan yun, yung Lianga. Nung maghulihan nga ng yung capture ng lobsters, Banagan. Nako, mga maliliit nga na yung parang bangkang disagwan o tawag dito locally called nga itong baruto. O yan ang local call dito, baruto. O bangkang disagwan, ang liliit. So yan ang kakulangan ng mga mangingisda dito para magkaroon na sila ng kagamitan kompleto, no? Meron silang kakayahan na maglaot kahit pa deep sea fishing. Kasi sa totoo lang, ang dami talagang sagana ang Surigao del Sur na mga isda at itong mga shells. At least masuplayan ito nga kahit wala pa nga itong fish port, mga kababayan, nagsusupply na ang Barubo, lalo na itong Barubo Surigao del Sur ng mga isda sa bato o mga shells nga sa karatig ng mga probinsya tulad ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, nakarating pa sa Butuan City, yung regional center, at saka sa Davao City o Region 11. Ang Barubo per se, ang maraming supply o abunda ng marine products na nagsusupply sa mga lugar na nabanggit ko. At buong Surigao del Sur, marami talaga sagana sa fishery o marine products. Kaya ang kulang lang ikagamitan. Kaya itong napaloob ng proposal ko na Barubo Fisheries Development Project na meron sa ng bangka pautang. At dito na rin yung halimbawa, iba pang mga kagamitan tulad ng kawil, tulad ng bigas o ano pa, sa pautang. At ang bayad bawat kilo ng isda nila. Pag-deliver, tuwing mag-deliver sila, siyempre ang bumibili rin yung Barubo Fisheries Development Project para itong kooperatiba na meron din pwesto, kumbaga konsignasyon, may pwesto sa
Barubo Municipal Fishport na itong sa market place, no? O market division na may pwesto doon, mayroong taga timbang, taga assort, taga classify, at siyempre doon binabawas pagbabalanse, doon binabawas sa opisina ng Barubo Fisheries Development Project. Upang sa ganon magkaroon sila ng kakayahan, no? At sustainable na supply tuwing lalaot sila. At ang bayad na yan, halimbawa 2,000 kilos meron sila, mga iba't ibang klaseng isda. Ang total halimbawa 2,000 kilos. I-multiply mo halimbawa ng 10 piso bawat kilo, o di may 200 na. So yun ang ibabawas sa loan package ng itong bangka. Halimbawa ang bangka naghahalaga ng 300,000. So doon unti-unting binabawas at pati doon sa konsumo nila. So malaking tulong yan sa mga kababayan natin nga kasalukuyang naghihirap dahil kulang sila sa mga kabagdamitan. Itong sa kumbaga panagat ba? Kung sa local tawag namin panagat o pamamalakaya. So ang ganda sana kung ito ay mapakinggan ng national government, itong mga hinaing, kasi hindi lang sa akin ito, galing ito mismo sa mga mangingisda na kulang sila ng mga kagamitan. At siyempre dito sa akin dinadaan mga kababayan. At siyempre itong kopra naman. Yung kopra alam nyo, mabuti ngayon tumaas, parang nasa 34 pesos ang kilo. Malaking tulong itong tumaas ang presyo dahil nga nasa kasagsagan tayo ng pandemya. Sa kahirapan at least ito nakakatulong na tumaas ang presyo. Pero ang problema kasi ano yan up and down ang presyo. Sana may sustainable pricing ang ating pamahalaan upang sa ganon itong ating mga coconut farmers ay maihango din sa kahirapan. Ang lawak-lawak ng mga kalupaan ng mga coconut farmers. Pero sila pa itong naghihirap, karamihan naghihirap. Dahil hanggang ngayon nga, kinulang pa rin sila sa pansin ng ating pamahalaan, lalo na itong nakaraang mga administrasyon, itong Coco Levy, na hanggang ngayon hindi pa nalutas-lutas. Ang daming mga coconut farmers na kung tutusin, nagtiyaga sila na mahulugan yung kanilang mga produkto, no? Yung kitain nila sa kumbinta nila sa kupra, doon binabawas yung mga, kumbaga mag-issuean sila ng shares of stocks. Ang iba naman hanggang yun, ang shares of stocks, kumbaga na parang malapit na mabubulok yung mga certificates na yan. So sana ma-resolve ba ito? Na panawagan ko sa kasalukuyang administrasyon o sa susunod na sana ma-resolve itong tungkol sa problema ng mga coconut farmers. Actually, ang Barubo mga kababayan, base sa census ng itong Philippine Coconut Authority o PCA, year 2000, ang laki-laki ng production sa buong Surigao del Sur, ang Barubo ang pinakamataas ang production ng coconut. At sana nga ngayon, kasi wala na akong survey o data, sana ngayon ganun pa rin ang Barubo. Pero may problema lang tayo kasi sa ibang mga ating mga kanayunan na ang dami pa rin mga problema tungkol sa coconut farming na alam nyo dahil nga sa bumaba ang presyo ng kopra, kaya mayroon silang ibang alternatibo at hanggang tuloy na hindi na sila naka-maintain ng kanilang coconut farm, ng mga damo na yan, tumataas tuloy, magastos, wala silang pang maintenance nga, pagtatabas ng mga damo na yan. Yang nangyari, yung mga coconut na yan, mga puno na yan, unti-unting namamatay. So, pinutol at naging coco lumber. Kaya unti-unting bumaba ang ating coconut production.
na sana itong coconut industry matulungan ng ating pamahalaan, marisolba itong problema sa Coco Levy Fund. At dadako na naman tayo sa pangalawang topiko natin mga kababayan kasi baka kapusin tayo ng oras. Itong the new evangelizers on mercy, TENEM, and the magnetic scene of Panaraga Beach Resort. Dito pa rin yan sa Barangay Gamot, sakop ng Barangay Surigao del Sur. So siyempre, kailangan din natin sa ating pagsisikap, hanap buhay, may Diyos pa rin tayo na dapat nating lapitan. Lalo na itong panahon ng pandemya. Kaya tutunghayan natin mga kababayan itong aking video clip tungkol sa Philippine setting itong Roman Catholic Church na maraming mga religious organizations na sasakupan nito. Pero ang napapansin ko, itong Divine Mercy Apostolate na lang ang kumbaga tumibay. Kaya panoorin nyo in the Philippine setting sa ating kalagayan ng Roman Catholic Church religious organizations. So go ahead, please, Sir Adrian. Okay, mga kababayan, no, magandang hapon sa inyo. Ang date ngayon, o pizza, April, 17, o 18 pala, April 18, 2021. Nandito kami ngayon sa Barangay Gamot, sakop pa rin ng Barangay Surigao del Sur. At dito kami nag-conduct ng Basic Orientation Seminar on Mercy, Bosom, ng Divine Mercy. Ito ang iyong abang lingkod, ang host, si Dato Barudi, Rafi Kirubin Siga Kirubin Espina sa tribo Manong Kabayo sa linyada ng Moreno clan. At nandito nga kami dito sa parokya ng San Isidro Labrador. Ayan o, ano mo na lang, no bro, okay, no? Yan yung San Isidro Labrador, no? Naging parokya ito, o parish, o Quezay, umpisa parish, Quezay parish mo na 2017. At siyempre, nag-conduct na kami, may mga taga-tandag dito, yung mga diocesan lay coordinator namin, si Sis Nida Chua, magandang hapon din sa lahat. Sa kanya at mga kasama niya sa aming 3rd District Lay Coordinator na si Sis Edith Apaap at sa kanya Sis Lina Utagan at Sis Doti at kay Sis Ethel ng Tandag City. So ito nga kami ngayon na sa lahat ng mga religious organizations ng Catholic, ang diocesan sa na-obserbasyon ko, ang Divine Mercy ang nagkaroon ng, kumbaga, it has, the Divine Mercy Apostolate has gained strength and increased in number. Yung ibang mga religious organizations medyo nagkaroon lang ng mga parang panghihina. Kaya dapat ito nating matulungan lumakas itong ibang mga religious organizations. At maraming salamat sa inyong papanood, mga avid viewers ng aking vlog ng Tabuba Link. Thank you very much, buong mundo. Katulad na kung nag-birthday pa si Father Glenn. This is our 4th time very good day. We will have our orientation on the Divine Mercy. So, magsugod na ka para wala na nandangan. Sakto itong ino ni Sister Janice. Ang Divine Mercy, ibarat naman, kaya mo siguro nakadungog o nakakita sa TV. Diba na kay 3 o'clock, prayer about Divine Mercy. For worldwide, this is not only, ang Divine Mercy is not only a devotion. Dahil nagdibutong
Divine Mercy. Di ba, parang ano pa ng mga santos, mag-iboto ka ni San Isidro Labrador. Mag-iboto ka ni San Roque. Pero ang Divine Mercy is not only a devotion. Palihog sa slide. Sa ato ang orientation, mag-participate ka mo. Okay? No? I want our orientation to be participative na. No? Kaya inyong mga una-una, sa inyong mga issue na sa inyong una-una, dapat inyong ipagawas. Kaya pagsara ba may makaano siya. Actually, nakaari ko din rin, istorya na ini naman. When Father Nindong was assigned here, wala pa ni din pa inaani kagwapa. Kuan katong inaugurate ko tayo sa then the second time na we were unang nadawat sa tao. Sa diya pang gibunyagan siya o gikumpirma. Ayon sa Galatia Kapitulo 3, versikulo 27 na sa to paano sa pagkanabang dako sa o gamay. Kita sa Katoliko o Romano Katolikong pagtuo, bunyagan ang bata o ang tawag sa bata. Unay uman ng mga sekta, bunyagan ka ng higadakot na. Pero tataw sa Galatia 3:27 na bunyagan kayo ng bata. Aron siya mahisako sa simbahan. So ang first receipt of the Holy Spirit, so sa ito yung tubag, mas kantis may hands up sa katong panahon ng dibunyagan. During baptism, ubay-ubay. Ang during confirmation, pag-confirma, doon na rabay kung ba't nawa siguro mag-confirma yan. Nabunyagan, so, i-explain ako ang pangutanan ng unang nadawat sa tao ang Espiritu Santo. No? Aron kita maandam, mahinubalaan ito siya. So, kining divine mercy, imahe, o kining the risen Christ. Pagkabanhaw, kini karon ba? Napanhaw, nagpakita sa Kristo, gani ang maong Ebanghelyo na nanayon sa may sinumpa. Kahit ang iyang pagkabanhaw tinuod gayon, na mahikap, no? Sa mga apostol. Kaya natin pa ni San Toto, kasi Tomas na maluhay pa nga Kumahikap ko ang iyong sama. Hirit sa iyong kamon. Karon pagpakita ni Kristo kanina. Ginoo. So ingon na anak na kanaan pula mo kanaan siguro paghinlo sa kasalanan sa Diyos diha sa pagtagsatag sa kakalat. And kanang buti, simpulo po na pagkahinumduman ng ibang kausiya. Ibuhagay ang dugo, ang tubig sa inyong. Nagsimpulo ka na sa kinabuhi. Naghatag ka na kung kinabuhi nga na ang magbasa sa Home kining HEP o Home Evangelization Program kining group. So, tataw kayo nga ang atong Ginoo tuburan sa grasya at tuburan sa kinabuhi. Kay sa atong kayong nagkaroon na makatinakinig na atas pandemic, di ba? Ang uban mga anak na o pero sila masayo nga ang Ginoo si Kristo hangtod karon na apon-apon o grasya na mo kanang tuburan kining tubig. Basic meditation
we are now proceeding on the way to Panaraga Beach Resort. This is, of course, a popular resort here in Barangay Gamot, Barubos, Surigao del Sur. Still intact, as I've said. Of the Divine Mercy Apostolate. We have here the assistant lay coordinator, the one in red, Bro Marvin Tinio Tamayo. We have our municipal parish youth parish coordinator, Barubu chapter, the Divine Mercy Apostolate, no other than bro or friend Eliorin Manligis Chu. The one, of course, having the shot. And we have also here Bro Ogie Malazarte Codilia, our Alcacid. PIO. If I'm not mistaken, PIO of the Divine Mercy Apostolate of the Diocese of Tandag. So let's proceed. You are now here, nearing the said resort. Wow. Okay, look at the Amazing. ocean. We're now approaching, Very ugly. and this is, of course, Amazing the Pacific Ocean. Thank you very much. No, as I've said, it's a very scenic. So thank you very much, my dear fellow men and the world. Okay, look at the difference. Mga You know, dot sa the bukid. beauty of here. Wow. And it's sandy. I'm sure it's white beach. And it's wavy here. And the end point, or in the end view of this Panaraga resort, beach resort. Oh, here's Salome. Where's Salome? She's calling me. Salome, the wife of Renan. So nice, no? Okay, thank you. It's a nice thing to do here that you have Red Swiss. It's my first time, but I had been here when I was in the... Okay, my dear fellow men and my friends, all my friends, especially in the Superhero CCW, and also, of course, to our big superhero, Sir Elmer Bautista Francisco, and of course, all the peoples in the world. I'm here in Panaraga Beach Resort. So, at least after our bosom or basic orientation seminar on mercy, we proceeded here just to view what is really the beauty of Panaraga Beach Resort. So look up here, surrounding, as you can see, this is Pacific Ocean, and look at the environment, how nice it is. And I'm sure you will really be fun. You will be happy once you come here in this place.
which is part of Barangay Kamot, Barubo, Surigao del Sur. So thank you for my episode, this vlog of mine, and I expect that you could still view to my next episodes or vlogs later in the ensuing days. Thank you very much. Ay, mabuhay tayong lahat. Salamat sa iyo, Sir Adrian, ang ating technical director na talagang eksperto sa lahat. At siyempre, itong ating, sabihin ko naman mga kababayan na vlog, sana naman gusto niyo mag-subscribe. Napakaganda. At least updated kayo sa truth at mga current events. Nationwide, worldwide. Itong Tabuba link. So, yung iba gustong malaman, ano bang ibig sabihin ng Tabuba? Parang, kung tutusin, 2 words yan eh. Tabu. So parang malaya o expressive, ano ka, tabu. Then ba, ibig sabihin niyo, praise to God. Para inisa, kaya tinawag na tabuba. Tinatawag na tabuba. Pero parang, it sounds local name din ito eh. Shut up and sit down.
sit down. Romantic, isn't it? Shut up and sit down. Romantic, isn't it? Shut up and sit down.